Simula't simula na, yung sa mercury na yan, na kung tawagin dito sa amin ay asogi, yan na talaga ang nakasanayan namin. Kasi, wari, pino yung ginto, pag nilagyan mo siya ng mercury, siya yung mag-iipon-ipon doon sa ginto para makuha namin siya. Yun na ang kinasanayan namin. Hanggang na ngayon yun. In the mineral-rich municipality of Paracale, Camarines Norte, Philippines, artisanal and small-scale gold mining, or ASGM, is the #1 source of livelihood. But extracting this precious metal comes with an enormous price for the miners in Paracale, both to the environment and to human health, caused by the widespread use of a highly toxic liquid metal called mercury, or locally known as asoge. According to the World Health Organization, mercury is one of the top 10 chemicals of major public health concern. Mercury exposure can be deadly. Chronic exposure can result in the illness known as the Minamata disease. Mercury, it affects not just the environment but also the people. Yung mercury na transfer kasi sa mga tao, it can stay in the body for years kasi sobrang bagal niyang ma-eliminate. At dahil sa nasa loob na siya ng katawan, it can cause damage to different organ system. Wala kayong parang wala kayong permanent na pinagmimina. Mga nag-abdominal pain, muscle pain, okay? Tapos yung iba, nagkakaroon sila ng hypertension kasi affected na yung kanilang cardiovascular system or the kidneys. Yung iba nagkakaroon ng symptoms of dementia, yung nagiging makakalimutin or mga Parkinson's-like na mga symptoms dahil apektado din ng mercury yung utak. Babies born to pregnant mothers who are exposed to the harmful element are more likely to have congenital disorders. The ASGM sector is the world's largest source of mercury pollution today. In 2018, the UN Environment Program reported that 38% of mercury emissions come from this sector. Despite this danger, small-scale gold miners still risk their lives to provide for their family. Such is the case of Edgardo San Juan, a 51-year-old miner who has been using mercury in gold extraction for more than 40 years. Ay, nung 1982 po, talagang sapul na ako ng pagmimina. Nag-umpisa kami sa balat lupa, hanggang sa ako ay nagka-edad, pumasok na kami sa palalim na ng palalim. Yun lang naman po ang alam naming hanap buhay dito sa Paracale. The use of mercury begins when miners start to separate the gold from the ore through different techniques such as using a ball mill to crush it, using a sluice box, or panning method. They add mercury, which binds to the gold particles, forming an amalgam.
Mercury is heavier than pure gold, so the amalgam sinks to the bottom of the pan where they can be collected using a cloth. Yung ginto, kapag siya ay may mercury pa, may asugi pa, puti siya. Pag niluto naman namin siya, nagiging dilaw naman siya. Gamit-gamit namin yung blower. May pagluto ng ginto, may paglaso ng ginto. Ang pagkakaiba, ma'am, ng paglalaso ng ginto, as in talagang inaalis mo ang mercury ng ginto. Yung para bang gumanda ang kulay niya. Yung mercury sa kayang cyanide, kapag pinaghalo, ma'am, yan, talagang umuusok, ma'am, yan ng todo. Pag umuusok siya, nalalanghap namin yung mercury, na halos nasasapul yung mukha namin. So, sige naman siya ng usok habang hindi pa siya luto. Siyempre, ang akala mo, ganon-ganon lang yung pag-uubo mo. Yung pala, patungo na sa lala na ang sakit ng katawan mo. Ang pagmimina po ay bilang isang pansuporta sa mga pangangailangan. Minsan man pag sinereswerte, 1,000, minsan wala, minsan naman nasusobra ng dami. Ganyan lang po ang buhay ng magiginto. Ay dyan lang din kami humuhugot sa mercury. Kaya po, isinusugal na lang din po namin ang buhay namin sa Gayaan. Not far from where Edgardo lives is Pilar Barrios, a 56-year-old subsistence miner who is solely taking care of her 3 children. She suspects her husband died due to chronic exposure from mercury while working in one of the many processing plants in Paracale. Ang aking asawa ay matagal lang namayapa. Sabi, ang lumabas sa paindig doon sa ospital ay pneumonia. Na ang naging sanhi nga, pag gani siya ay napunta doon sa planta, siyempre nalalanghap nga niya yung mga doon, mga chemical at magamit kasi doon ng lasong. Dito sa amin, ang karamihan naman sa mga planta talagang gumagamit ng mercury kasi yan ang pangunahin dito. Maging sa mga gilingan dito sa barangay na ito, ganun din. Nagsimula ako ay noong 1982 pa. Wala ditong ibang hanap buhay ang mga tao kung hindi ang magkabod. Ang trabaho ko ay magpabirik talaga, pakahirap talaga kasi magpapala ka pa, tapos magpapabirik ka. Grabing pagod. Pagkatapos kong magpabirik, yun na. Nagamit na ako ng asugi. Yung asugi na yun, ikinukuskus ko na doon sa tinataktak ko na yung kalalaw ko doon sa pabirik ko. Tapos ginagamitan ko na siya ng asugi. Pag yun ay nabuo na, dadaling ko na doon sa lutuan. Magpapatimbang na. Ganun ang ginagawa ko. Pagkatapos naman nun, another, kinabukasan na naman, bago na naman, ganun na naman. Walang pagbabago. Dito, sa mga nabili ng ginto dito sa barangay namin, kung saan ako na patimbang, yun ang hinihingan namin ng mercury. Yun ang nagbibigay sa amin. Sila naman bumibili sa bayan. Ako po ay isang mamimili ng ginto na bumibili rin ng asugi or mercury sa Paracale. Yung binibili kong asugi, binibigay ko yun sa mga maliliit na magkakabod. Pag binigyan ko silang asugi, siyempre, ako ang nangabital, di sa akin nila ibibigay yung ginto, isusulit. Yun na ang kinagisnan ko ditong hanap buhay sa mga magulang ko. Kaya kahit alam naming may side effect na makakasama sa kalusugan ng mga kabataan,
ay patuloy pa rin kaming tumatangkilik at doon kami kumikita ng mas madali. Dr. Virginia Barameda Mazo, the municipal health officer of Paracale, believes that the residents have long been exposed to mercury, which causes the alarming high number of respiratory diseases and cerebral palsy cases in the municipality. But there were no studies or data to back this up. Pagdating sa health status nila, wala kaming specific na kung ano yung mga leading causes ng morbidity with regards to mercury. Mostly na meron nilang ikinukonsulta ay ubo, sipon, trangkaso, sakit ng katawan. Yun yung natatandaan ko na mostly reason for consultation. Manuel is the grandfather of 2 children who are both diagnosed with cerebral palsy. He is the Federation President for Persons with Disabilities who suspects that his grandson's conditions are the consequence of mercury use in the numerous small-scale gold mining plants operating within the municipality. Simula nung panahon na magkaroon ng kabudan dito sa buong palibot ng bayan ng Paracale, kabudan magkabi-kabilang sulok ng Paracale, nagsimula na ring dumami ang mga ganitong uri ng diferensya ng mga kabataan. Ito pong dalawang magkapatid na ito po'y inborn sa kanila. Yung pong mga magulang nitong bata na ito ay nagkakabud po sila dun sa loob ng pispan. May nakukuha po silang ginto dun. Nagkakabud sila dun, gumagamit din sila dun ng mercury. Kung ang ginto, ang ganda sa paningin, ang ganda sa pandinig, kapalit nito ay pera, di ba? Yaman. Pero para sa akin, marami rin itong kadikit na mga problema. Dapat ay sabayan rin ng tamang paggamit at kung paano proprotektahan ang environment. At the same time, paano ito makikinabangan. At paano rin matitiyak na ang proteksyon ng kaligtasan ng mga minero. Ako ay naniniwala na pwede nating maiayos yung pagmimina. Kaya napakahalaga na sa panahon ngayon ay bigyan ng atensyon, ng focus, siguro lalo ng pamahalang nasyonal. Using mercury in gold mining is not only harmful to the environment, but is also inefficient as it achieves only 30 to 35% gold recovery, compared to its cleaner and safer alternatives, which recover up to 95% of gold. But even when miners have fully understood the deadly impacts of mercury, prioritizing their health and thinking about the future is a luxury that many small-scale miners do not have. In order to eliminate the use of mercury in ASGM and solve other environmental and socio-economic challenges, miners need to be fully supported in the transition with better access to financing, technology, training, and to formal markets. Kami nga natutuwa, may mga ilang mga NGOs and government organizations na talagang bukas yung kanilang pagtulong para lang ba maiparating doon sa komunidad na kung gaano ka-toxic yung mercury. Welcome sa amin yung nalaman namin na ang Planet Gold ay may itatayo na mercury-free facility within the Minahang Bayan. Makakatulong yung itatayo o itinatayo na ngayon na mercury-free facility sa bayan ng Paracale. Pinakamahalagang pupuntahan nito ay matiyak natin yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Yan po ang hanap buhay dito talaga. Ang bayan ng Paracale, 80% ng mga naninirahan po dito. Ang ipinagmamabuhay sa kanilang mga pamilya ay ang pagkakabud ng ginto. Mas maganda po kung talagang mayroong makakapagkaloob ng alternatibong pamamaraan na hindi gagamit ng mercury, ay mas lalo pong maganda. Dahil hindi makaka-epekto sa kalikasan, hindi makaka-epekto sa mamamayan, walang may epektuhan po
na sino man. Kung magkakaroon nga ng plantang Planet Gold, ay makikibahagi man tayo ng kaalaman nila para tayo matuto at para maiwasan natin ang ipinagbabawal ng mercury dito sa bayan natin ng Paracali. Kung bibigyan ako ng chance na ganun, hindi ako magdadalawang isip na subukan yung bago. Para hindi man ako nakaiwas sa una, na karamdaman na gayon nung naging sanhi ng mercury, maiiwas ko naman yung mga susunod pa sa akin tulad ng aking mga apo.